Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay ng reaction video. Itong gagawin natin na reaction video ay yung mga nangyayari at kasalukuyan nangyayari ngayon sa ating bansa, loob at labas ng bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na napakainit na issue ngayon ang West Philippine Sea kasi nga inaagaw na mga incheck na mga Chekwa yung ating teritoryo. So, mahalagang malaman natin to, bigyan natin ng reaction to, no? O magkomentaryo. So, kung trip nyo yung mga ganitong video o reaction video, please subscribe, like, and share sa ating YouTube channel, bago tayo mag-umpisa. Okay? Please subscribe. And also, paki-subscribe din kay PHTV. Kasi sa kanya galing itong video na to, nabibigyan natin ng reaction. So, ang pamagat ng bibigyan natin reaction ay ito. Pamagat China, walang magawa. USS Gabriel Clifford, 24 oras na umanong nakabantay sa drill ship ng Pilipinas. Yun. So, ayun na. Alam niyo USS Gabriel, isang warship ng Amerika yon na nagbabantay sa drill ship kasi may plano ang Pilipinas na mag oil exploration sa West Philippine Sea na normal naman yun kasi nga pasok sa ating exclusive economic zone. So ito bibigyan natin na reaction to. Tingnan natin kung ano magagawa ng mga Chekwa na yan, no? So umpisa na natin. Iniulat na haharangan umano ng Chinese government ang anumang plano ng Pilipinas na magsagawa ng oil exploration sa West Philippine Sea dahil wala umanong karapatan ang Manila na magsagawa ng aktibidad sa loob ng teritoryo na pagmamay-ari ng China. Oy, mga Chekwa, grabe talaga magsalita to ng mga Chekwa na to, no? Gusto nila sa kanila lang ang yung West Philippine Sea. Samantalang gumagalaw ang Pilipinas sa loob ng kanyang exclusive economic zone. Ano yung pinagsasabi mo, Chekwa ka, na hindi pwede gumawa ng oil exploration? Sariling bansa namin to, no? Natural. Dito kami gagalaw. Siyempre, kaya nga tumigil-tigil ka na, Chekwa. Sige, diretso. Balak ng komunistang bansa na magpadala ng mga Coast Guard ships sa mga lugar na pinaniniwalaang mayaman sa oil at natural gas deposits sa West Philippine Sea upang maprotektahan umano ang kanilang mga resources. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Affairs ng China na si Wang Wenbin. Ayan na naman yung pagmumukha na yan, no? Wang Bingbing, yung Wang Bingbing na yan, nakakabuisit. Napapayagan lamang ng kanilang gobyerno ang anumang pinaplanong paghahanap ng langis sa West Philippine Sea kapag nagkaroon ng kasunduan o Joint Exploration Agreement sa pagitan ng Beijing at Manila. Kita mo? Tingnan mo, gusto nila kasama sila sa mag-oil exploration. Talagang ganit talaga to ng mga Chekwa na to, no? Samantalang ganid, mga swapang ba, ganun ba? Sinabi ni Wang Wenbin na handa umanong gumamit ng dahas ang People's Liberation Army Navy at Coast Guard kung sakaling ipipilit ng gobyerno ng Pilipinas na magsagawa ng isang unilateral na aksyon sa West Philippine Sea. Ayan na naman. Nagbabanta na naman ang mga Chekwa na gagamit ng dahas. Puro naman ganyan. Puro gagamit na. Subukan lang nila.
Yung talagang yung magpakawala sila ng missile o mga kinetic ba mga bala. Walang natin, no. Iniulat ito matapos manawagan si Senator Francis Tolentino sa DFA na maging maingat sa plano nitong pakikipag-usap sa China sa posibleng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea at nagbabala siya ng isang kasunduan ay maaaring humantong sa paglakas ng presensya ng China sa nasabing karagatan. Naglabas ng pahayag si Tolentino, ang Vice Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, matapos sabihin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nakatakdang ipagpatuloy ng Pilipinas sa China ang mga pag-uusap tungkol sa isang joint exploration. Sinabi niya na baka patibong lang itong joint exploration tapos biglang agresibong papasok ang China sa West Philippine Sea dahil posibleng magpadala ng maraming barko ang China at sasabihin nilang mayroon na silang karapatan na mag-drill at magsagawa ng scientific marine research sa lugar. Yan Kaya dapat talaga mag-iingat ang gobyerno ng Pilipinas sa pag-usap diyan sa mga Chekwa na yan, no. O dapat talaga wag na makipag-usap. Bakit ba makipag-usap gagawa nga tayo ng oil exploration sa ating sa ating nasasakupan, no? Ba't ba kasama pa sila? Ito talagang ito mga incheck na to. Nako. Idinagdag niya na baka mas tumindi pa ang kanilang mga ginagawang pang-aabuso at lalong lalakas ang kanilang presensya doon, ma-legitimize pa yung dating mali. At para kay Tolentino, dapat magdahan-dahan, maghunos dili dahil baka patibong lang ito. Tama. Maghulos dili ang gobyerno siya pakipag-usap sa mga Chekwa na yan tungkol sa West Philippine Sea o mga oil exploration. So sana nga wag na makipag-usap. Sinabi rin ng mambabatas na dapat kasama ang Senado sa mga talakayan ng dalawang bansa dahil maaaring extension ito ng ating foreign policy. Ngunit sinabi naman ni Manalo ng joint exploration talks sa China, ang panig ng Pilipinas ay gagabayan ng konstitusyon. Nako. Gayunpaman, iginiit ni Senador Tolentino na dapat ding kilalanin ng komunistang bansa ang 2016 arbitration ruling na kung saan ay pumabor sa Pilipinas at nagbigay ng karapatan sa bansa na i-explore ang sarili nitong exclusive economic zone. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang at hinuli umano ng US Navy ang dalawang Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea at sinabi na iligal umano ang presensya nito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Buti pa yung yung nagpapatrol lang US Navy. Sinisita yung mga Chinese fishing vessel. Kaya na lang sitahin, no. So talagang sila mas sila pa agresibo. Talagang agresibo na magbantay sa ating nasasakupan. Pero nasan kaya yung ba't hindi kaya magawa ng mga Philippine Navy o Philippine Coast Guard diyan nasisitayin yung mga fishing boat o mga militia, Chinese militia, no? Ewan natin. Ano ba nangyayari? Sinabi sa pahayag ng US Navy na sinubukan umano lang payuhan ang mga Chinese na umalis sa West Philippine Sea, ngunit pumalag umano ang mga ito at sinabihan ang US Navy na sila dapat ang umalis sa lugar. Ang kakapal din ng mukha ng mga Chinese, Sinabihan pa yung mga US Navy na dapat ang US Navy pang umalis sa lugar na yon. Kakapal na mukha. Dahil nasa loob sila ng teritoryo ng China. Wow, nasa loob daw ng teritoryo ng China. Ayun ang mindset Ayun ang yung kung bakit tinanim ni Xi Jinping sa mga sa mga mamamayan niya na ay
yung East China Sea o West Philippine Sea, sa kanila raw yon. Kaya yon, nakatanim na sa utak ng kanilang mga tao na sa kanila yung West Philippine Sea. Kaya gano'n din na magsasagot siyempre yung yung mga Chekwa doon sa kung alam mo na kung gaano sumagot, gano'n na lang sumagot sa US Navy. Pinagsabihan din umano ang US Navy na dapat silang sumunod sa international na batas Grabe, at nagbanta na kung hindi ito aalis sa lugar ay mapipilitan silang tawagan ang Chinese Navy at Coast Guard. Ngunit hindi natinag ang US Navy at nag-deploy ito ng 2 inflatable boat upang salakayin at hulihin ang mga Chinese. Agad namang pumalag ang Foreign Ministry ng China at sinabi na wala umanong karapatan ang US Navy Nako. na hulihin ang mga mangingisda nito. Ito ay sa gitna ng napaulat na presensya ng mga Chinese vessel sa mga pinagtatalunang lugar sa West Philippine Sea, habang nangako naman ang Philippine Coast Guard na patuloy nilang ilalantad ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Tingnan nyo na ito mga Chekwa na to, no? Talagang naka-mindset na sa kanila na kumbaga tinuruan na sa kanila yung gobyerno ng mga Chekwa, tinuro nila sa mga kanilang mamamayan na sa kanila na ang West Philippine Sea. Yun, ganun ang pagkaka-analyze ko. Nauna nang nireport ng PCG ng 2 barko nito ay patuloy na sinusundan, hinaharas at hinaharang ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga ginagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ibinunyag din ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na namataan nito ang humigit kumulang 50 Chinese military at fishing vessel sa paligid ng Iroquois Reef at Sabina Shoal. Sinabi ni PCG Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita para sa task force ng gobyerno sa West Philippine Sea, na 48 sa mga ito ay mga Chinese Maritime Militia vessel, 3 barko ng China Coast Guard at 2 barko mula sa People's Liberation Army Navy. Ito naman si Philippine Coast Guard, si Tariela, General Tariela. Siya nga pala yung tagapagsalita, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Kumbaga siya yung speaker ba? Sinabi niya sa isang interview na naniniwala ang PCG ng presensya at pagkukumpulan ng mga Chinese ay naglalayong sakupin ang mga nasabing lugar. Anya, ang Iroquois Reef at Sabina Shoal ay parehong matatagpuan sa katimugang bahagi ng Recto Bank na kung saan mayroong maraming service contract para sa oil exploration. Sa kasalukuyan, ang estratehiya ng PCG ay ilantad ang mga agresibong aksyon ng China na kung saan sinabi ni Tariela na napaka-epektibo. Ito ay isa umanong pamamaraan upang matiyak na ang agresibong pag-uugali ng Beijing at mga pananakot nito ay pupunahin ng international community. Tama naman yung ginagawa ng Philippine Coast Guard. Taga-video ng mga ginagawa ng mga Chekwa. Para nga sa mundo, ibalita o ipakita sa mundo yung agresibong galaw ng mga Chekwa. So tama, no. Kumbaga sa salitang kanto-kanto, ang mga Philippine Coast Guard yung minamarites nila yung mga galawan ng mga incheck, yung mga Chekwa sa buong mundo. Ganon yon.
Okay, no? Okay, mga guys. So, ano, no? Na alam niya, nabigyan na natin reaction to na tungkol sa, ano, sa ating kalagayan sa West Philippine Sea na ang mga Chekwa talaga hindi talaga magpapatalo, no? Hindi talaga magpapatalo tungkol sa West Philippine Sea. Talagang naka-mindset na sa kanila yung karagatan na yun, no? Ang laki-laki ng karagatan na yan sa kanila. Grabe, no? Yung 9 dash line o 10 dash line pa nga, halos nasa Palawan na nga di ba? Yung guhit. Mula Luzon, Palawan, halos lapit na talaga Sa kanila daw yun. Kaya naka-mindset na sa kanila mga mamamayan yung ganon. So talagang hindi maganda. Hindi maganda talaga tong mga Chekwa na to. Pero hindi naman papayagan ng ating gobyerno ng Pilipinas mga ganyan. Hanggang nagtitimpi lang naman yan ating gobyerno tsaka yung yung US nagmamatsyag lang yan. So once na nagkamali ng galaw ang mga Chekwa, sigurado lusaw sila. Lusaw sila hindi sa atin sa Amerika at saka sa NATO. Kasi wala naman tayong panlaban. Meron man tayong panlaban pero siguro mga ilang araw lang ubos na uli yung bala natin. Kaya gano'n. Pero yung mga NATO, kahit ilang taon pa magkagera, hindi maubusan ng bala yan. Mga missile, mga gano'n. So, okay. So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, please subscribe, like and share, okay? Para naman makagawa pa tayo ng mga reaction video na katulad nito na napapanahon. Okay?